Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala ulit sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko, message lang kayo. And sa mga naghahanap naman guys ng zodiac sign, ayan, ina-upload ko po yan sa kabila kong channel sa Jade Diaries. Okay, nag-upload po ako ng solo, individual na zodiac sign. Okay? Subscribe na rin po kayo guys sa kabila nating channel. So, tingnan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kanino ba itong love reading? Kanino ba itong love reading? Okay. So guys, meron tayong love. Love conquer all. Oh. So parang sa madaling sabi sa Tagalog parang pananakop. Tama ba? Siguro tuluyan ka nang nasakop ng pagmamahal ng person mo. Okay, hindi mo na maikaila. Hindi mo na maitanggi na para kang kinorner niya tong taong to. Siguro nung na-meet mo siya, ang intention mo lang is parang jowa-jowa lang. Or parang trip-trip lang. Hindi mo naman totally bet. Pero guys, mukhang yung pinapakita kasi sa akin dito, na-corner ka niya. Okay, na parang nandun ka na sa point na hindi ka na pwedeng umayaw doon sa connection nyo. Hindi ka na pwedeng umalis. So, parang ang bilis ng mga pangyayari. Hindi mo ina-expect to, no? Kasi guys, alam nyo, pagka napakabilis ng mga pangyayari, na parang gustong-gusto mong maghinay-hinay muna doon sa sitwasyon, pero parang wala ka nang nagawa, parang hindi maganda yung outcome, no? Okay? Pero ito na nga, may mga struggle kasi pag ganyang sobrang mabilis yung mga pangyayari. Tingnan natin. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong spiritual. Your spiritual journey is beginning. Oh, guys, nagsisimula ka pa lang daw. Kumbaga, kung akala mo nandun ka na sa kaibuturan nyo ng person mo, parang ito na yung sagad na problema or ito na yung pinakamalalim na ng kaganapan sa buhay nyo ng person mo. Pero ang sinasabi kasi dito guys, nagsisimula pa lang kayo, no? Pwedeng dumadana sa matinding depression or anxiety, pwedeng matinding conflict dito sa relationship na to. Ang sinasabi kasi dito guys, ginigising yung spiritual mo, no? Parang nagkakaroon ng awakening. So, ayan, no? Spiritual journey. So, ibig sabihin, parang kailangan mo siyang danasin or ma-experience kasi merong gustong ipaalala sa inyo sa universe or meron siyang gustong ipakita sa inyo, iparamdam sa inyo. Ayan, no, intense, di ba? Nandun na kayo sa intense ng person mo. The intensity of true soul connection includes great high and great lows. Parehas kayo mataas yung pride. Yun yung pinapakita dyan, guys. Okay, titignan natin. Okay, tignan natin. Meron tayong openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. So, may pinapakita sa akin dito guys na parang hindi na kayo nagiging open ng person mo. Okay, hindi na siya nagiging open sa inyo. Wala naman ako nakitang pagtatalo pero nararamdaman nyo na parang may mga distansya na. Dumidistansya ba siya or naging distant ka na sa person mo? Pwedeng may mga problemang hindi kita talaga guys kinaya. Kumbaga nandun na yung bigat at parang gusto nang mag-give up. Yan. Tignan pa natin.
Okay, tignan pa natin. Meron tayong cherish. Cherish your relationship. So, ayan guys, pasensya na naka-brace. Medyo mahirap ako sa mga SS na yan guys, no? So, may nakikita ako rito guys na kahit na nagkakaroon ng conflict, parang wala namang hiwalayan na pwedeng maganap dito. Kasi gusto ko pa niyang pakasalan eh. Oh. Kumbaga, magiging kampante na lang kayo sa isa't isa na kailangan nyo talaga yung isa't isa. Okay? Na hindi nyo na kaya talagang i-let go yung isa't isa. So, nandun yung pagmamahal. Siguro kailangan nyo rito is pag-usapan nyo yung mga plano nyo about sa future. Ayan daw, i-encourage nyo daw po yung isa't isa, no? Huwag masyadong maglihim. So, kung ano yung alam ng person mo, sabihin niya sa inyo. So, para kailangan maging open na kayo sa mga bagay na gusto nyong mangyari sa mga buhay-buhay nyo, guys. Okay? So, titingnan pa natin. Natin natin yung card. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay, kanina po itong love reading. Okay. Bumalik yung card natin. Ayan. So, natatawa talaga ako dito, guys, no? Sino ba nanonood dito na Encantadia? Para mga retreto, oh. Pagka yung namayapa na sa kanila na Encantado. Sinusundo ko na ng mga retre papuntang Debas. Ay, naman sa Encantadia. So, by the way, actually guys, may pinapakita kasi sa akin dito na yung, in reality kasi, di ba sabi nila yung parang pag nakakaramdam ka ng kilig, mararamdaman mong mahal mo na yung isang tao pag may butterfly ka na feel sa katawan mo. So, I think yung iba sa inyo, eto, nasasaktan ka kasi parang wala ka lang ma-feel na ganon. Wala ka lang ma-feel na ganon sa connection nyo ng person mo. Hindi ka na kinikilig, parang ang tamlay. Wala eh. Parang, hindi ka na satisfy. So, I think yung iba sa inyo gusto mo ng something more dito. And kung makikita nyo Ace of Pentacles, pwedeng pera na lang din yung nagpapakalig sa inyo. Normal naman siguro yun guys sa mga trentahin pataas, no? Totoo lang guys, nagiging practical. Yung mga teenager to, 20s pataas, promise, medyo nabubulag pa yan pagdating sa love. Pero may ibang tao kasi guys na medyo, kahit nasabihan sa 30 pataas na, is medyo sarado pa yung isip nila sa ganito. Pero ito yung iba sa inyo na nasasagap ko rito is parang kinikilig ka sa effort. Hindi na basic hindi na simple yung hiling mo. Hindi na basta-basta yung nakikita ko dito guys. Oo. Okay? Parang gusto mo ng mas mabigat na effort galing sa taong to. So, tingnan pa natin. Okay. Meron tayong The Tower. So, yung pinapakita sa akin dito guys, itong The Tower kasi is ending. Parang tapos na. Parang tapos na kayo sa era na puro kilig. Yung pinapakita sa akin guys, parang ang cold na rin ng person mo sa inyo. Medyo naging distant. Ikaw parang, hindi ka naman totally parang baliw na baliw sa person mo. Pero guys, siguro yung thinking mo na lang na kailangan mo pa rin dumepende kasi siguro sa financial. Pero yung sabihin na natin guys, yung love, yung malinaw kasi pinapakita sa akin, nawawala na sa inyo yon. Hindi mo na nararamdaman sa kanya yon. Okay, parang ang basic na lang niya. Hindi mo na maramdaman itong taong to yan. Tignan pa natin. Meron tayong, 'di ba? May hindi na ako kontento rito, guys, eh. Kumbaga, unti-unti lang siya, guys, nagpe-fade. Unti-unti lang na nawawala na kayo ng spark sa isa't isa.
Okay? Pero yung, yung loyalty nandun pa rin eh. Faithful pa rin, pero wala na kasi talaga yung kilig. Oo. So, parang kailangan nyo na lang talaga yung isa't isa. Kailangan nyo na lang yung presensya ng isa't isa kasi dahil sa financial or sa mga responsibilities. Okay? So, nakikita ko parang matured naman yung iba sa inyo, guys. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong the devil. Ayan, medyo malupit pala sa inyo yung person mo. Mabait naman siya, pero may times na hindi mo siya guys makontrol. Medyo may pagkapilyo. Grabe yung pagtitiis nyo rito sa taong to guys. Sabihin na natin guys na kahit may edad na kayo, nagsasama pa rin kayo. Pero siguro nung panahong okay pa siya, sobra kang nasaktan, sobra kang sinaktan, ayan, sobra kang pinagmalupitan nitong taong to. Parang ganon. So, ngayon siguro may mga bagay na hindi niya matanggap. Like, sa dami ng pananakit, sa dami ng pasakit na ginawa niya sa inyo guys, is ikaw pa rin yung taong tumanggap sa kanya. Pwede hindi niya to guys maamin sa sarili niya. Pero ito na ngayon nangyayari. Okay, tignan natin. Oops. Meron tayong, okay. 8 of Swords ba to? Oh. Stuck. Yung person mo guys, meron siya kinagagalit sa inyo. May mga bagay na hindi niya kayang kalimutan. Siguro, ano ba tawag dito? Na-attach ka ba sa iba? Or na-link ka ba sa iba? May pinagseselosan kasi siya rito eh. Kung bakit siya guys naging malupit sa inyo. Parang hindi kanya kayang patawarin pa. Kahit sabihin natin lumipas na yung panahon, patoxic siya ng patoxic. Then sinasabi niya rito na parang ikaw yung sumira doon sa relasyon nyo. Ikaw, nagigilty ka kasi parang nisip mo, parang totoo naman, baka nga ako talaga. May mga ganong senaryo. And kung makikita nyo guys, the Empress, parang mag-i-stay ka dito kasi sabihin na natin may mga anak kayo. Yun na lang yung parang nakikita kong dahilan dito kung ba't may pag-stay na siguro may mahal nyo kasi yung mga anak nyo. Sinisecure nyo pa rin yung future nila or ay yung matawag na parang broken family. Pero guys, sabi nila, yung mga magulang na parang pilit nilang binubuo yung relasyon nila ng partner nila, ang mga nagsasuffer dyan, yung mga anak. Okay? Na parang kahit buo kayo, pinipilit yung buuin, kahit parang sira na to, hindi mo siya masabing buo na eh. Kasi nga, nandun na lang yung parang nagtitiis na lang. Okay? Nandun na yung sa point na wala na pala yung love eh, pero ginagawa niyo to para sa mga bata. So, hindi mo rin matawag na buong pamilya to. Sabihin natin buo pero parang broken family pa rin. Okay? So, titignan natin guys. Ayan, malakas pong energy ng mga Capricorn, Taurus, and Virgo. Aquarius, Gemini, Libra energy dito sa side na to. Okay? Pwedeng sa'yo or sa person mo. Tignan natin yung nararamdaman niya sa inyo. Okay. Nararamdaman niya sa inyo. Nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong deception. Someone is wearing a false mask. False self-mask in this relationship. So, nandun nga sa point na ikaw yung parang sinisisi niya. May pinagsisilosan siya dito. May na-involved siguro sa inyo. Or basta mayroon siya pinagsisilosan. Kung hindi naman guys kayo nagkaroon ng connection na itong taong to, ito pa rin yung binabato niya sa inyo until now. Kasi guys, yung pinapakita sa akin, siya pala yung gumagawa nun. Siya yung gumagawa nun. Kumbaga, ikaw lang yung parang minamanipulate ka niya. Dito sa point na to, tinatry ka niyang i-manipulate. Tingnan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Okay.
Okay. Nararamdaman ni person. Meron tayong getting to know each other. Ayun, no, marami siya ina-entertain, no? Oh, marami siya kinakausap. Kahit sabihin na natin nakasal kayo or nagsasama kayo, may mga kinakausap siya. So, ano kanya, parang nire-reverse psychology kanya to. Siya pala gumagawa nun. Okay? So, meron tayong codependency, addiction or affecting your romantic life. So, sinasabi dito guys, kung bibigyan pa ba ng chance itong taong to, ayun no, give your relationship a chance. So, parang hindi to guys, direct to sa person, parang sinasabi to sa sarili mo na parang bigyan mo yung sarili mo na magmahal ulit. Wag lang dito. Kasi life is too short guys. Ba't ka magpapakamartir? Okay? Ayun no. Nagiging dependent ka kay person. Tignan pa natin. True love. This is the romance of a lifetime. So, alam nyo guys, itong person na to, ikaw yung true love niya. Mahal na mahal ka niya. Din yung ginagawa niya guys is paghihigante or dinadivert niya yung feelings niya sa ibang tao. Pero hindi niya guys talaga magawa. No? Ikaw pa rin yung gusto niya, kaya nag-stay pa rin siya sa inyo. So, nag-stay siya, pero nagiging toxic naman siya rito. Tignan pa natin. Okay, nararamdaman ni person. Nararamdaman ni person sa inyo. Meron tayong Knight of Wands. Ayan o. So, yung Wands kasi guys, pabago-bago lang yung isip niya, pabago-bago lang yung mood niya, minsan mabait, minsan masama talaga. So, nandun kasi guys yung love. Yung tipong, di niya makalimutan talaga. Parang ganun. Meron tayong Four of Cups. Regret to guys eh. Regret to. May mga pinagsisihan to si person mo. Tingnan pa natin. Meron tayong, So, alam nyo guys, ito, may pagmamakaawa siyang gagawin sa inyo. Luluhod to sa inyo. Okay, luluhod siya at magmamakaawa. Hindi naman para ayusin na yung relasyon. Siguro, parang ayusin din yung pamilya. Kasi hindi na niya ma-feel yung buong pamilya eh. Okay, siya yung sumisira dun sa pamilyang binubuo nyo. Tignan pa natin, meron tayong the Sun. Ano pa? Meron tayong okay. Ito guys is Seven of Pentacles. Parang willing daw siyang i-work out. Willing daw siya guys na maayos. Ito kasi guys, victory no. Sa lahat ng tarot deck, yung the Sun yung pinakamaganda. So parang gusto niyang ipanalo or gusto niyang bumawi this time. So tignan natin guys yung gusto niyang sabihin sa inyo. Message. Ang lakas ng fire sign sa side ni person ha. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin. Message. Ano yung gustong sabihin sa person? Meron tayong just being near you is intoxicating. So, ikaw yung ginagawa niyang punching bag. Parang ganon. Or ikaw yung nagiging charging station niya. Like, stress kasi yan. Pwedeng sa pamilya niya, sa relative, sa trabaho. Tapos ikaw yung napaglalabasan niya lahat ng mga toxic sa buhay niya. Kasi sabi niya dito, pagkasama ka niya, parang feeling niya safe siya at parang hindi toxic. Kasi nga, siya yung toxic, no? Ina-absorb mo yung toxicity nitong taong to. Meron tayong I don't react when people mention you. So, yan. Pwede may mga tao naman nagsasabi na parang, uy, ba't ang harsh mo naman sa person mo? Bakit ganyan ka sa person mo? Hindi siya nagsasalita. Meron tayong my life is not as together as it seems. Tignan pa natin. Meron tayong we need to let each other go. Parang this time, kailangan ko daw muna niyang i-let go, guys. Kasi,
yung yung relasyon niyo guys, hindi na daw siya guys katulad ng dati. So siguro gusto niya muna i-heal or gusto niya guys muna ng healing sa sarili niya. Okay? So guys, tignan pa natin sa side mo. Okay. Tignan natin sa side mo. Full spread natin to guys, ha. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong 5 of Pentacles. Meron tayong 3 of Wands. So guys, ito ha, hindi talaga siya nakontento. Kumbaga sinagad ka niya hanggang sa parang na-fall out of love ka or nawala na. Kasi parang anlita na tingin mo sa sarili mo eh. Yung pinapakita sa akin dito guys, nung lumayo ka, saka siya guys nag-aantay, no? Okay, saka siya nag-aantay na parang ayusin to. Kung makikita mo ito, parang feeling mo hindi ka na-appreciate. So ano pang sense para magstay? Nararamdaman mo. Tapos may mga sumbat parang tinitake advantage mo siya. So, give up mo. No? Para wala na siyang sabihin sa inyo. And binuo mo na lang yung sarili mo. Mas naging, parang lumaban ka para sa sarili mo. Ganun yung pinapakita sa. So, ang lakas ng energy ng Capricorn, Taurus, and Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius sa side mo. Okay? So, in the near future, yun natin in the near future, ano po yung mangyayari? In the near future. In the near future. Meron tayong finances and career. Wala, nag-focus ka na sa career mo. Let go of control issues. So, hindi naman totally manggugulo, pero lalandiin ka niya. Ayun, nag-flirt. Pero ikaw kasi nakikita mo dito na parang, ay, wala tong pagbabago. Ayan, no. Marami nang haka-haka sa isip mo. Parang baka ulitin niya lang. Marami ka ng chance na binigay at napagod ka na. Yun yung pinapakita dyan, guys. Okay? So, tignan natin. Additional message. Meron tayong tested. Your strength and weakness are being tested. Diba? Sobrang subok na. Deeply. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. And guilt. Diba? Parang tapos ka ng mag-guilty. Kasi parang pili mo na pagbayaran mo naman na eh. Kung ano man yung binabato niya sa inyo na sinasabi niyang kasalanan mo daw. Okay, parang pinagbayaran mo na. So siguro quits na. Parang ganyan. And ilalat go mo na to guys. Bigyan mo na yung chance yung sarili mo sa bago. Yung partner mo ngayon guys, toxic. Malakas siyang mang guilt trip, no? Parang tama ba yung term ko? Parang part pa rin guys ng pagmamanipulate yung ginagawa niya na yun. So ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!